Pero ito naman para sa ating unang panayam, Audrey, alam mo ba na magkakaroon ng furniture show at hotel exhibit ngayong buwan? Naku, Okay. ano kaya mangyayari? O ano ba ang nakatakdang mangyari sa furniture show and hotel exhibit? At para pag-usapan po yan, makakasama po natin si Mr. Salvio Valenzuela, ang National Director ng Chamber of Furniture Industry of the Philippines. Good morning. Good morning, sir. Welcome po sa GMB. So, ano pong mangyayari dito sa event na ito? Ang Hotel Supplier Show kasi, it's an annual event. It's already on its third year. And lahat ng mga furniture makers who are targeting the local market and also those who are supplying to the hotels, lahat dito po mag-exhibit. So, ang ano nga namin doon, ang pinakasimpleng explanation po namin, ang suppliers na makikita natin dito sa Hotel Supplier Show, pag binaligtad mo yung isang hotel, binaligtad mo yung building, lahat ng malalaglag doon na supplies, mapa-ano man yan, mapa-kitchen items na pa yan, mapa-furniture man yan. Chandelier. Chandelier. Lahat makikita nyo dito sa Hotel Supplier Show. Ayun, napakaganda. So, lahat po talaga. Kailan po ba itong exhibit ninyo? September 25 to 27 sa SMX Convention Center. Okay. So, ito po, ang mga aaten po dito, yung mga interested or mga hotel officials na interested tumingin o magbago ng mga furniture set nila. Ang tinatarget kasi namin dito yung mga hotel contractors, project managers, yung mga quantity surveyors, sila yung mga ang daming developments ngayon sa Pilipinas, sa mga hotels, Parami ang condominiums, hotels. resorts, napakarami. So, ito, dito nila makikita lahat, itong mga contractors na to, architects, interior designers, and of course, yung mga residentials natin, mga resident owners natin na naghahanap rin ng mga bagong furniture para at least magre-renovate na sila ngayon. Especially, paparating na yung Kapaskuhan, ang daming gustong mag-renovate ng bahay kasi nag-accept ng mga bisita. At saka medyo mabenta ngayon, booming ngayon yung condo industry. Tama. Yung mga housing, ano, na baka pwede rin makakita ng mga furniture dyan. Pero, sir, ang tanong ko lang, ito po ba yung mga gawang Pinoy o even yung mga imported products nandito rin? Sa furniture po, lahat ito gawang Pinoy. Okay. Yung ibang mga suppliers naman, yung iba karamihan, may mga imported din. So, mostly gawang Cebu? Sa furniture, merong Manila, Pampanga, Cebu, meron din sa ibang mga probinsya na inimbita po namin para mag-exhibit dito. Okay, so sino-sino po ba yung mga, kumbaga, pwedeng pumunta dito at ano-ano po ba yung mga activities na nakahanda for them, for this exhibit? Meron kaming highlight ng event, may mga conference kami, and dito namin gaganapin yung pinakaunang Homestyle Conference or Congress. Itong Homestyle Congress na to, para to sa mga manufacturers, traders, associate suppliers ng furniture industry and handicraft industry. So, this is Furniture and Furnishings Conference. This conference addresses the main issue of the manufacturers now or the mga SMEs now about the upcoming ASEAN integration. Alam naman natin na come 2015, magiging isang market na, single market na lang ASEAN, di ba? So, ano ba ang mangyayari? Yung mga stakeholders kasi natin ngayon, mga companies, parang in the dark sila eh. Ano ba mangyayari sa 2015? So, this conference will address yung manufacturing, design, and all other factors na kino-consider natin sa pagiging isang market. So, sir, annually ito nangyayari? Every September, nagkakaroon kayo ng The hotel show, annual yun. Pero itong conference, first conference na to. So, we're hoping na every year magkakaroon kami ng Homestyle Congress para at least ma-address namin yung mga issues na dumadating sa industriya. So, may mga hotels po ba na bumili na dahil sa nangyayari nga ito every year, di ba? So, bumili sila ng mga furnitures and then na-recognize internationally? Meron po bang ganun? Karamihan mga hotels kasi nagsosource dito sa show. And of course, after nila mag-source sa show, merong mga requirements pa sila in the middle of the year or at the start of the year. At least itong mga manufacturers na to, ito na yung kino-consider nila. Kasi dito sa show na to, nakapag-promote yung mga exhibitors natin and then nasa radar na sila ngayon ng mga hotel buyers. Okay, iba-iba yung mga style or ng mga furniture, no? Ito po bang mga design na dapat abangan dito? Nag-a-adapt din sa pagbabago or yung trend ba? Very dynamic yung industriya natin, very creative. So,
every 3 months, every 6 months, nagbabago yung trends natin sa market. O masasabi ko na iba-iba ang ating mga ino-offer. Kada exhibit po natin, nanggaling po ito sa mga trends na tinitingnan natin sa abroad. Inspired dun sa mga nakikita natin sa abroad. So, kung nakapunta kayo sa exhibit last year, mas lalong dapat kayo magpunta ngayong year dahil alam po natin na marami kayong mas makikita na mas bago. So nakikita natin yung pictures, Carla, ang gaganda talaga. Pero ito po ba talagang may distinction na gawang Pinoy na may pagmamalaki Yung mga natin? materials po, ano po ba yung mga ginagamit na materials dito? 100% Pinoy po ba ito? O kaya parang pagkain may fusion, medyo ginagamitan natin mga imported na gamit? Nag-export din po ba tayo? Ngayon po purely local yung ating mga gamit, no. Pero nagsisimula na rin kaming mag-import ng mga wood material kasi nga medyo mahirap sa atin ngayon yung local transportation ng timber. So, but I can say that lahat po ito mas malaki ang value added. Kasi nga, hindi lang labor ang nasa industriya natin. Gumagamit din tayo ng karamihan materyales na gawang Pinoy o nakukuha lang sa Pilipinas. So sir, sa mga previous na exhibit na ganito, ano po yung resulta after? Additional orders para sa ating mga suppliers and repeat orders din para dun sa mga laging sumasali dito sa exhibit. And nape-penetrate po natin yung local market. Kasi kung makikita nyo sa statistics natin, tumataas din yung value ng imported furniture. Yes. Sa dami ng mga projects ngayon, condominiums, hotels, mga iba-ibang resort na contracts, lahat yan, hindi lang naman sa Pilipinas nagsosource. Lahat yan, karamihan dyan may mga imported na furniture. Dahil sa show na to, nag-uumpisa tayong makapag-penetrate na rin dito sa local market natin. Sir, totoo po ba na mas mahal na ngayon yung mga locally made na mga furnitures? Mas mahal siya dahil sa mga cost ng inputs natin. Pero in terms of design, makikita mo na sulit yung binabayaran And durability. natin. Durability, quality, sulit yung binabayaran natin. At nasusuportahan pa natin yung mga gawang Pilipinas. Hindi lang po yung mga manufacturers yung nasusuportahan natin, kundi yung mga workers. We are actually employing at least 2.1 million direct and indirect workers sa Pilipinas. So kapag bumili ka ng isang furniture, rest assured na natutulungan mo yung mga taong gumagawa nito sa probinsya at sa ating mga kalapit na syudad. Well, ang importante dyan lumago, Carla, yung manufacturing industry ng Pilipinas. Pero alam nyo, pag every time na magbabasa ako ng mga magazines, lalo na sa yung mga international magazines, makikita ako, pati yung mga Hollywood actress o yung mga popular na tao internationally, nare-recognize nila yung mga gawang Pinoy, lalo na yung mga gawang Mandawi, Cebu. Oo, tama. Ito, sir, gusto ko lang itanong, no? Dito po ba sa Pilipinas, ano po ba, kumbaga, saan po ba yung furniture industry dito? Meron tayong tinatawag na 3 major furniture hubs. So, yung 3 major furniture hubs, Metro Manila, Pampanga, and Cebu. So, itong furniture hubs na to, ito yung bumubuhay sa furniture industry. Pero hindi naman natin masasabi na lahat ng furniture makers nandito lang sa hub. So, yung mga nakapaligid dito, like example sa Pampanga, sa Central Luzon siya, yung mga nakapaligid niya, Region 2, Region 1, lahat diyan nagsusupply naman sa Region 3. Ganoon din sa Manila, yung Quezon, yung Bicol, yung mga suppliers doon, sila ngayon yung ang mga requirements ng Metro Manila, dito sinusource sa regions na doon. Ayan. Ito gusto ko din itanong, no? Alam ko itong furniture show and hotel exhibit ninyo, kumaga ang market nyo, itong tayong mga Pilipino. But you also have this annual furniture show every March, tama po ba? But sabi nyo nga po, sa darating na ASEAN integration sa 2015, magiging isang market na lang po tayo. So how ready are we po for the ASEAN na mag-export tayo ng mga ganitong klaseng like furnitures, and again, para sa atin na sila kumuha ng supplies for example, hotels, resorts, and siguro, sabi mo nga, dahil ngayon napapanahon talaga condo na, how ready are we for the ASEAN? Masasabi ko na medyo malayo pa tayo dun sa in terms of preparation sa ASEAN integration. But kaya nga yung Congress natin next week, yun yung magiging platform para malaman sa mga stakeholders at malaman din sa mga resource persons kung ano ba yung dapat nating gawin pagdating ng ASEAN integration. Nakikita rin natin sa mga counterparts natin sa abroad, hindi rin naman lahat sila prepared for the ASEAN integration.
But I can say na nandiyan parating na yan. So kung parating na yan, ano ba yung dapat natin gawin? In terms of market, yan, nagsisimula yung chamber na makipag-negotiate dun sa ibang mga counterparts natin abroad para at least magkaroon ng joint venture or magkaroon ng mga showrooms para ma-target naman natin yung mga local markets ng ating mga neighboring countries like sa Thailand, sa Vietnam, Indonesia. Pero masasabi ko rin na ang mga counterparts natin, last year pa nagsimula na silang mag-penetrate dito sa local market natin. May makikita na tayo ng mga Malaysian furniture, Indonesian furniture na nandito na sa Pilipinas ngayon at gusto na nilang pasukin yung local market natin. Sir, dagdag ko lang na tanong, ano naman itong magkakaroon din ng Homestyle Congress? Can you tell us more about this? Ito po yung Homestyle Congress na nabanggit ko kanina. Ito ang mag-a-address ng ating ASEAN integration for the homestyle industry. Siguro napakaraming topics in the last 2 years. Ang dami ng topics about ASEAN integration pero walang topic specifically about the homestyle industry. So ito nangangapa kasi industriya, kung andyan na yung ASEAN integration, apektado ba kami? Or kung apektado kami, paano namin ito i-address? So itong homestyle conference na to, September 25 from 8:30 to 5 p.m. we are expecting more than 200 participants, those who are manufacturing furniture, handicraft, houseware, home furnishings, and Christmas decors. Ito yung industriya na to. Tinatawag na homestyle industry. Well, sir, sana tuloy-tuloy lang dahil nabanggit ko nga kanina, internationally na-recognize na yung mga gawang Pinoy, especially sa mga furnitures, So sana tuloy-tuloy lang with this kind of exhibit, maka-encourage pa tayo ng mga mamumuhunan din sa atin at makapag-export pa ng mas marami. Ayan. Actually, nakapunta nga ako doon last March lang po yung sa furniture show ninyo. At marami talagang, kumbaga mga participants from other countries, marami talagang mga ibang lahi na talagang tumangkilik doon sa mga furnitures na showcase ninyo. At sana this year din, dahil ito naman po para sa ating mga Pilipino, misala sa ating mga contractors nga po, sana pumunta sila dahil again, marami sila kumbaga madidiscover yung bagong suppliers for their hotels, condos, and kahit sa bahay ninyo. Again, sabi nga ni Sir kanina, since nalalapit na ang Pasko mga boss, baka makakuha kayo dito ng mga pag-Christmas decors ninyo. Kaya Sir, before we end this conversation, siguro invite our viewers and siguro message na rin, hikayatin po natin ang ating mga kababayan na tangkilikin ang sariling produkto natin. Iniimbitahan namin po ang mga residente natin, ang mga hotel contractors, project managers, quantity surveyors, architects, interior designers to come to the annual Hotel Supplier Show, September 25 to 27 po sa SMX Convention Center. And para naman po sa mga furniture makers, lalo na yung mga nasa probinsya, attend po the Homestyle Congress or Furniture and Furnishings Conference, September 25, 8:30 to 5 p.m. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-text or tumawag sa 0917-587-0212 at para mag-confirm po ng inyong attendance para sa conference po na ito. Okay, maraming salamat, sir. So sa mga boss natin dyan, tangkilikin ang gawang Pinoy. Napakaganda pong disenyo nito. Magagamit sa bahay, sa condo, or even yung mga hotels, mga maliliit na hotels. Meron ako nakikita pag pumupunta tayo ng mga malalapit na probinsya. Napakaganda ng disenyong Pinoy, lalo na pag sa lobby. So tangkilikin po natin yan. Malaki ang may tutulong sa bansa natin yan. Ayan. Kaya sir, sana makapunta kami. Again, nakasama po natin si Mr. Salvio Valenzuela, ang National Director ng Chamber of Furniture Industries of the Philippines. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin, sir. At sana maging successful yung exhibit ninyo. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Good Morning Boss.